Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Alam na ni Meredith na si Lilet ang nawawalang anak niya. Alamin natin. Welcome back sa aking channel, mga kaganapan sa Lilet Matias. Dahil nga sa natuklasan ni Ramir na magbubuo sa pagkatao ng kanyang panganay na anak na si Lilet, ay pursigido nga itong si Ramir na puntahan itong si Lilet at sabihin ang buong katotohanan. Kahit pa nga magsinungaling pa ito sa mag-ina niya. Dahil nga sa nararamdaman na nga nitong si Ramir na unti-unti na siyang nanghihina dahil sa sakit niya. Kaya desidido na siya na sabihin kay Lilet kung sino talaga ang tunay na nanay nito. Nang sa ganun nga ay bago ito tuluyang mawala sa mundo ay nagawa na niya ang parte niya bilang isang ama ng panganay niyang anak na si Lilet. Dahil sa dami daw ng kanyang pagkukulang dito. Kaya naman nang makakuha nga ng tiyempo itong si Ramir, hindi na niya ito inaksaya pa. Agad na nagpunta si Ramir sa lugar ng panganay niyang anak na si Lilet. At dahil nga araw yun ng hearing ng kanyang anak na si Lilet, ay si Tinang Ses na lang ang kanyang naabutan. Maging si Ses nga ay nagtataka sa biglaang pagbisita nitong si Ramir sa bahay nila. At dahil nga sa naghahabol itong si Ramir sa oras, at hindi na siya mapalagay na hindi niya masabi kay Lilet ang katotohanan, ay umalis ito agad nang hindi na nasabi kay Ses kung bakit humahangos ito para lang makita si Lilet. Agad na nagtungo si Ramir sa korte para sana makausap si Lilet, pero nag-umpisa na ang hearing, kaya naman minabuti niya na mag-antay na lang kay Lilet, kahit pa nga may nararamdaman na itong hindi maganda sa katawan niya. Na any moment ay mawawala na siya ng hininga dahil sa sumisikip na ang dibdib nito. At nang matapos nga ang hearing ay agad naman na nilapitan ni Ramir si Lilet para sabihin dito na may kailangan siyang malaman na importanteng bagay na magbubuo ng pagkatao niya. Dito nga ay agad namang kinabahan si Lilet, pero lamang pa din ang pagiging excited nito dahil sa nakikita niya ang itsura ni Ramir na masaya at excited din sa ipapakita at sasabihin sa kanya nito. At dahil nga kanina pa nakakaramdam si Ramir ng pagninikip ng dibdib ay tuluyan na nga itong natumba habang hawak ang dibdib nito. Sa sobrang taranta ng ating bida na si Lilet ay nagsisigaw ito para humingi ng tulong. Agad naman siyang tinulungan ng mga taong nasa paligid niya. Sinugod nila si Ramir sa pinakamalapit na ospital na kung saan ay hindi alam nitong si Lilet ay doon din mismo dinala ang kapatid niyang si Trixie. Hindi mapakali si Lilet sa nangyari dito kay Ramir. Ni hindi na nga niya naisip kung ano ba talaga ang gustong sabihin at ipakita ni Ramir sa kanya. Ang importante nga dito kay Lilet ay ang maging ligtas ang tatay niyang si Ramir. Nang makarating sila sa ospital, nakita agad ni Lilet si Patricia. Nagtataka naman si Patricia kung sino ang sinugod ni Lilet sa ospital. Nang makita nito kung sino ang dinala sa ER, ay galit na galit at umuusok ang ilong nito sa galid. Pinuntahan niya si Lilet para kumprontahin sa nangyari sa asawa niyang si Ramir. Gaya nga ng laging ginagawa ni Patricia, sinisi niya si Lilet sa nangyari kay Ramir. Si Lilet daw ang malas sa buhay niya at sa buhay nilang lahat. Dahil simula nang dumating daw si Lilet sa buhay nila ay nasira na ang pamilya nila. Maging ang relasyon ng mag-amang Trixie at Ramir ay nagkalamat na simula na magkaroon ng bastardang anak itong si Ramir. At dahil sa hindi matanggap ni Lilet ang nangyari sa amang si Ramir at ang pagbibintang at paninisi ni Patricia sa kanya sa nangyari sa ama niyang si Ramir, ay dala-dala niya ito hanggang sa korte. Habang naghihiring, hindi makapag-focus si Lilet sa paghawak ng kaso ni Nanay Chato, kaya hindi niya ito magawang depensahan ng maayos kung ano-ano ang sumasagi sa isip ni Lilet, kaya kung ano-ano ang nasasabi niya sa korte na kahit wala nang ang koneksyon sa kasong pinagtatanggol niya
ay nasasabi niya pa rin sa korte. Maging ang mga tao sa panig ni Nanay Chato ay nagtataka na din kung bakit parang balisa at wala sa focus itong ating bida na si Lilet. Kaya naman dahil malayo na ang mga binabatong salita nitong si Lilet sa witness ng panig nila Ira, ay kinontra na niya ito dahil irrelevant na daw ito sa kasong murder na pinaglalaban nila. Natuwa si Ira nang sumang-ayon naman ang judge sa suhestyon niya. Tila napansin na din ng judge na wala nga sa focus itong si Lilet at tila tulala pa ito habang nag-uusig sa korte na para bang napakalalim ng iniisip nito. Kaya napanood na lang ng judge dito na bakit parang wala sa sarili si Lilet at kung gusto pa ba ni Lilet na ituloy ang paglilitis nila sa korte. Nang mahimasmasan si Lilet, humingi siya ng pasensya sa judge dahil sa nangyari sa kanya. Sinabi niya dito na napakadami lang daw ng sumasagi sa isip niya ngayong araw, kaya parang lutang siya magtanggol sa kliyente niyang si Nanay Chato. Ramdam ni Nanay Chato ang pinagdadaanan ni Lilet. Maging si Meredith nga ay nakaramdam ng kaunting kurot sa dibdib niya na parang nasasaktan din siya sa dinadanas nito ni Lilet at sa mga pasan na problema ni Lilet ngayon. Nakaramdam siya ng awa para kay Lilet na hindi niya maintindihan kung bakit ganun na lang ang nararamdaman niya. Sa kabilang banda, habang nag-aagaw buhay itong si Ramir, binabantayan at kinakausap siya ni Patricia. Matigas daw kasi ang ulo ni Ramir, kaya napahamak tuloy siya. Maya-maya, nagising si Ramir. May gusto itong sabihin kay Patricia. Kaya inuungol niya lang ito. Dahil hindi maintindihan ni Patricia, inalis niya ang mga oxygen nitong si Ramir para makapagsalita ito ng maayos at magkaintindihan silang dalawa. Nabanggit ni Ramir ang pangalan ni Lilet. Nag-iba ang itsura nitong si Patricia. Hinabili ni Ramir si Lilet kay Patricia. Pati na din ang natuklasan nito tungkol sa ina ni Lilet. Nagimbal naman si Patricia nang malaman na si Meredith ang tunay na ina ni Lilet at si Meredith ang naka one night stand nitong si Ramir. Habang nag-aagaw buhay si Ramir, hindi na ito mapakali. Kaya kay Patricia na lang niya ito hinabilin dahil at least nga ay may nakakaalam kung sakaling mawala na siya sa mundo dahil iba na nga ang pakiramdam na nararamdaman niya ngayong nasa ospital na nga siya. Hindi na niya alam kung magtatagal pa ba siya sa mundo. Hindi alam ni Patricia ang mararamdaman niya nang sabihin sa kanya ni Ramir ang natuklasan niya. Habang hawak ang kamay ni Ramir, litong-lito siya sa mga nangyayari. Sasabihin kaya ni Patricia kay Lilet kung sino talaga ang tunay niyang ina? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Lilet Matias. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong klaseng video, ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po.